Kapag nawala, hindi okay lang pa. We can start. Ano pa nag-isa? Start. Dapat yung start. Edit na lang ni ate. Palagi, bibigit yan. Praise God. Let us prepare our heart to the Lord, church. Oh Lord, you are holy. The praises of your people, O Lord. Let us worship and bow down, and let us kneel before the Lord. Hallelujah, Jesus. Holy Spirit, you are welcome in this place. Hallelujah. Holy
presence. Panginoon, salamat po sa umaga pong ito, Lord God, dahil ito ang ginawa mo na araw upang yung mga anak, Lord God, sa buong mundo ay sumamba, magpuri, dakilain ang iyong pangalan. Sa umaga pong ito, Lord, tinataas ko ang bawat gawain, Panginoon, lalo na sa lugar na ito, Panginoon. Patuloy mong samahan, pangunahan, Panginoon, upang ang bawat mga lingkod mo na itatayo mo sa kalagitnaan ng pulpito, Lord, na magpapahayag ng iyong salita. Patuloy, O God, yung triple anointing ng yung Banal Espiritu, O God, ay patuloy na dumaloy sa buhay, Panginoon, ng mga lingkod. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa praise and worship team na ginamit mo, Lord. I-bless mo, Lord, ang buhay ng bawat isa. Salamat, Lord God, dahil ang bawat isa, Lord, ay patuloy na sumasamba sa iyo, nagpupuri sa iyo, at dinadakila ang iyong pangalan sa magandang umagang ito. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po, O Diyos, ang lahat, Panginoon, na kasama namin sa lugar na ito, O God, na siyang nagpupuri at sumasamba sa iyong Panginoon. Pangunahan mo, Panginoon, ang gawain ito mula sa pasimula hanggang sa matapos. Lord, I declare, Panginoon, ang iyong goodness, ang iyong faithfulness, Panginoon, ang iyong mercy, Panginoon, ay patuloy, O Diyos, na manahan, mamalagi, lalo na, Panginoon, ang iyong glory, Panginoon, sa lugar na ito, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa paghumpay, Panginoon, na inaangkin namin sa magandang umaga po ito. At Lord, we thank you, God. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga salita sa umagang ito, O God, na dadalhin po ng iyong lingkod. Kaya maraming pong salamat na kahit ang panahon ay hindi maganda, Panginoon, at may bagyo, Panginoon. Thank you, Lord, dahil kami ay nakapagpupuri sa iyo. Kami, Panginoon, ay nakapagpapasalamat sa iyo, Lord God, sapagkat ikaw, O Diyos, ay mabuti na Diyos sa aming buhay sa umagang ito, Panginoon. Kaya binabalik po namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, praise God. Muli, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At isang mapagpalang araw po ng linggo sa umagang ito ay araw po ng bagyo. Opo. Itong araw na po ito ay ito po yung araw na dumarating yung bagyo. Ano po? Anong signal ba dito sa Maynila? Signal number 10 na daw po dito sa Maynila. Meron po lang sa ibang karatig na bayan natin sa mga probinsya. Ano po? Pero tayo ay hindi tayo natitinag, hindi tayo natatakot pagkamat mayroon pong bagyo na balita na dumarating. Yung boss ko po, nagbiro sa akin, sabi ng boss ko, Charlie, ano po yung pinaka malakas na bagyo? Sabi ko, sir, yung 4, 3. Sabi niya, hindi. Ang pinakamalakas na bagyo yung number 2. Bakit, sir? Paano nangyari? Mas mataas yung number ng 3. Saka 4. Sabi niya, kung number 2 kasi, pati pamilya nawawasak pag mayroong number 2 daw ang isang tao. Opo. Pati kaldero lumilipad. Sira yung pamilya. So, kung ano, sabi ko, mas malakas nga naman yung number 2. So, biro lang po yan. So, magandang umagang ito, ang pag-usapan po natin, mga kapatid, ay paano mo kaya maranasan ang langit kahit nandito ka pa sa lupa? Dapat ikaw, Kristiyano, dito ka pa lang sa lupa, dapat maranasan mo na ang langit na tinutukoy. Paano kaya, Pastor, maranasan ko ang langit, dito pa ako sa lupa? Sabi nila, pag namatay na daw, doon na sa langit, maranasan ang langit. Mga kapatid, tinuturo sa atin ng Panginoon ang isang katotohanan. Kaya sinabi niya, dapat ang buhay mo magiging maayos. Upang sa ganon, pag naging maayos ang buhay mo, hindi ka pa man patay, nandito ka pa naman sa lupa, tanggalin ko po yung bagong seat ko dahil nahihilo pa ako. Hindi po ako sanay. Dito ka pa sa lupa, maranasan mo na ang langit. Paano po, Pastor? Maraming mga Kristiyano namumuhay sa lupa pero punong-puno ng problema. Punong-puno ng inggit. Galit. So hindi pa talaga sa kanila dumadaloy yung kapangyarihan ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. So kulang pa pala yung kanilang talagang totoong paglilingkod sa Panginoon at yung buhay nila, hindi pa talaga nila inahandog sa Diyos yung tudo. Habang ako po ay nagbulay-bulay ng salita ng Panginoong Diyos,
Sabi ko, oo nga Panginoon, dito pa lang sa lupa, maranasan namin ang kapayapaan, nagmumula sa iyo. Papaano? Papaano po natin ito maranasan, mga kapatid? Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 14 verse 40, ang sabi dito, let all things be done decently and in order. Pag sabing decently, ibig sabihin, dito pa lang daw sa lupa, dapat mamuhay ka ng mayroong kahinahunan, mahinhin na pamumuhay. Ang akala kasi natin, pag sinabing decente ang isang tao, akala mo yung postura niya, yung suot niya, yun na yung decente. Ibang parang hindi makalakad, makabasag ng pinggan pag lumalakad. Tapos yung bang nakatay, nakatoksido, akala natin yung po yung decente. Ang tinutukoy po dito yung mahinahon na pamumuhay. Ano ba yung mahinahon na mahinhin na pamumuhay? Ibig sabihin mga kapatid, hindi ka, sabi sa Tagalog, datapot gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Sa ibang sali ng term. Mayroon ba kayo ibang sali ng term dyan? Ano pa? 1 Corinthians 14:40. Maayos. Ang buhay daw dito sa lupa, dapat gawin nating maayos. Decently. Na hindi yan sa tinatawag na pangpostura na panunuot, kundi yung buhay mo, sa kalooban mo, mayroong mahinhin, maayos na pamumuhay. Upang sa ganun mga kapatid, dito ka pa lang sa lupa, maranasan mo na ang kapayapaan. Kaya nga ako, ayaw ko talaga makikipag-away. Hanggat maaari, habang nandito ka, pag Kristiyano ka, dapat maiwasan mo talaga yung mga ganong bagay para sa ganun mga kapatid. Dito pala, maranasan mo ng kapayapaan. Kristiyano ka, wala kang kapayapaan. Maya dito, maya doon. Wala nang ginagawa, kundi away. Di ba? So, ibig sabihin, dito ka pa nga sa lupa, parang ka na nasa impyerno. Dahil ang buhay mo punong-puno ng kaguluhan. Punong-puno ng kalikuan, mga kapatid. So, umagang ito, hinahamon po tayo na dapat, lalo na kapag Kristiyano ka, dapat may kaayusan. Saan? Una sa pamilya. Mamaya, madadaanan natin yan. Pangalawa, sa loob ng iglesia. Pangatlo, dapat yung pagpaplano natin maayos. Bago mo sinasabi, dapat na pag-uusapan. Mayroon po akong mga kasama sa GC, sinasabi nila dito ang pag-meeting natin ay dito. Magtataka ka na lang kinabukasan, ang meeting po natin ay dito. Ano ba talaga? Di ba? Yun ba yung disinte na tinatawag? Yun ba yung tinatawag na order? Yun ba yung tinatawag na maayos? Kristiyano tayo mga kapatid, dapat lahat ng sasabihin natin na pag-uusapan niya para magiging maayos. Hindi yung kinabukasan iba, kinabukasan iba. Nakakalito, nakakainit. Ang ganitong buhay, parang kanta yun, di ba? Kaya talagang dito pa lang sa lupa, hindi ka na maayos. Kaya dito pa lang sa lupa, mga kapatid, dapat sanayin na natin na mamuhay buhay ng may langit. Upang sa ganon, mapraktis na natin. Kasi ito yung Bible tinuturo sa atin yan. Dito pala, mamuhay tayo ng ganito para mapraktis natin kasi ito yung buhay sa langit. Dapat magiging maayos. Ang sabi ng Diyos sa 14:33, for God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Sabi niya. So ang Diyos hindi daw po nalulugod sa kaguluhan. Hindi siya nananahan sa magulo. Kaya
kung mapapansin natin, maraming taong magugulo kasi wala doon ang Espiritu ng Panginoon, hindi nananahan ang Espiritu ng Diyos. Kaya walang kapangyarihan. Yung buhay niya, walang kapower-power. Baka kinikipower lang. Di ba? Yung buhay spiritual niya, yung buhay kristyano niya, talagang ang daming napupuna sa kanya. Pupunta tayo dun sa napupuna. Dalawang bagay lang po kung bakit ang isang kristyano pinupuna. Parang isang bunga yan eh. Bakit binabato? Ang kristyano kaya sa dalawang bagay bakit siya pinupuna. Una, dahil naiingit sa'yo. Bakit naman to, itong pastor na ito, itong kristyanong ito, bakit naman hanggang ito, ganito pa rin? Diba? Pangalawa po mga kapatid, kung bakit pinupuna yung isang kristyano. Kaya totoo talaga. Na namuhay siya ng kristyano daw, pero wala talaga sa pumuhay niya, wala talaga sa nilalakaran niya, ang pagiging isang kristyano kaya siya na pinupuna. Nakuha po ba natin? Pag pinupuna ka, tapos wala kang ginagawang masama, dapat proud ka. Dapat masaya ka. Hindi ka dapat nalulungkot. Kasi namumuhay ka naman ng tama, tapos kung ano-ano mga sinasabi sa'yo. Excuse na. Kaya napakahalaga talaga sa isang Kristiyano na totoong namumuhay talaga ayon sa salita ng ating Panginoon. Kahit anong batikos sa iyo, kung wala ka namang ginagawang masama, mga kapatid, hindi ka nangangamba, hindi ka natitinag. Thank you. So, ganun yun. So dito pa lang sa lupa, para ka na namumuhay, buhay, nandun sa langit. Wala kang kaaway. Inahayaan mo lang sila kahit anong sigira sa'yo. Diba? Kaya doon pa lang nila makikita na yung banal na espiritu nga nasa sa'yo. Bakit? Kasi pumapasok talaga sa buhay mo yung salita ng ating Panginoon. Kaya kahit anong gawa sa'yo, hindi ka talaga, walang ebidensya eh. Paano makukulong yung isang tao na siya nga ay talagang nagkaproblema sa ganitong kaso kung wala naman talaga ebidensya? Siya po ay mapalaya, mga kapatid. So kailangan natin mapalaya sa mga ugaling hindi tama at hindi maayos para masabi natin na tayo na talaga ay nasa bahagi ng Kristyanismo. Habang tumatagal, bumababa po yung pulpit ko. Ayan. Psalms 37 verse 23, ang sabi dito, ang lakad ng tao ay tinatag ng Panginoon. At siya ay nasasayahan sa kanyang lakad. Ang sabi na sa English po, the steps of a good man are ordered by the Lord. Ang lakad ng isang tao na may kasamang Panginoon, dapat mayroong kaayusan. Nakaayos. Yung mga sinasamahan ng Diyos, dapat maayos. Kung mayroon mang nagpupuna sa'yo, pero wala sila makita talagang katotohanan na ebidensya, dapat masaya ka, mag-alak ka. Pero kung mayroon, dapat lumuhod ka, mag-ayuno ka. Buli-buli ka sa sarili mo, bakit Panginoon, bakit hanggang ngayon? Ganun ang sinasabi nila. Buli-buli ka, mag-isip ka. Kung mayroon ka talagang ginagawa na hindi naaayon sa salita ng ating Panginoon. Kaya maraming nasasabi sa iyo,
ng isang tao. Ang sabi ng Timothy chapter 4, at chapter 3, verse 4 hanggang 12, mga kapatid, basahin ko na lamang. Sabi dito, namamahalang mabuti ng kanyang sariling sambahayan. Ito yung mga Kristiyano na sinusupil ang kanyang mga anak na may buong kahusayan. Ngunit kung ang sinuman nga ay hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sambahayan, paanong makapamahala sa iglesia ng Diyos? So, hindi ka pwede mamahala sa loob ng iglesia o simbahan, o leader ka man, kung mismo sa loob ng tahanan mo, wasak, hindi maayos. Ay bato-bato sa langit yung mga leader. Ang tamaan, mabuti nga para magbago na. O, yung mga namumuno. Ang sabi ni verse 7, bukod dito, dapat din namang siya ay magkaroon ng mabuting patutuo nang nasa labas. Ibig sabihin, yung mga hindi Kristiyano, nasa labas, baka mahulog sa kapintasan at silo ng dyablo. Kasi kapag ikaw ay sinasabi mong naglilingkod sa Diyos, pero yung lakad mo, hindi naman sa Panginoon, ang sinasabi dito, mapipintasan ka lang. Ang mangyayari kapag nagpintasan ka, sino ba ang talagang napipintasan? Hindi naman talaga ikaw. Yung Diyos mo na pinaglilingkuran. Kaya mali yung nagsasabi na, ay Brad, parehas lang naman tayo, iisa lang ang Diyos natin. Paano nag-iisa ang Diyos natin? Yung buhay mo, taliwas sa pamumuhay ng Diyos, yung buhay ko, naayon sa salita ng Diyos. Kung sasabihin mo sa akin, iisa lang naman ang Diyos natin, ilasing na lasing ka, panay ka sugal, paano masabing isa lang ang Diyos? Iba yung Diyos mo, iba yung Diyos ko. Bato-bato sa langit na matamaan, magbago na. Hindi po parehas ang Diyos natin, mga kapatid. Gusto kong sabihin sa inyo, yung buhay mo, sinabi mo, parehas ang Diyos natin, bakit ganyan ang buhay mo? Inggitira ka, chismuso ka. Wala na lang ginagawa, puro panlalamang sa kapwa. Gahaman sa salapi. Babairo. Masakit di ba ang salita ng Panginoon? Pero kasi yun ang katotohanan, mga kapatid. Kung sasabihin mo sa amin, parehas ang Diyos natin, palagay ko malaking pagkakaiba. Kasi dapat nakikita yan kung sino yung sinusundan natin. Kung totoo yung Diyos ang sinusundan mo, dapat yung ganong pamumuhay, dapat sinusunod mo. Maaaring noon, nagkamali ka. Ngayon nasa Panginoon ka na, may pag-asa pa. Hindi ka nang bumalik sa Panginoon. Malapit na bumalik ang Diyos, mga kapatid. Ito na nga, dumarating na kung ano-ano mga bagyo na dumarating. Maraming sakuna na dumarating, maraming epidemya na dumarating sa ating bansa. Pero ang tao, walang ginagawa, kundi pasama ng pasama. Bago na po tayo. Sabi dito, gayon din naman mga diakono. Dapat ay mahusay, hindi dalawang dila. Ano yung hindi dalawang dila? Di ka chismusa, di ka chismuso. Dapat ay mahusay, ay hindi mahilig sa maraming alak. Hindi mga sakim sa mahalay na kapakinabangan. Sabi ng verse 9, na iniingatan ng hiwaga ng pananampalataya na malinis na budhi. Sipin mo, iniingatan natin ang ating pananampalataya. Yung pagiging Kristiyano mo, iniingatan mo na ikaw ay nakalakad sa tama ng lakad na landas, na hindi ka mapupulaan, hindi ka mapipintasan ng tao.
na doon pa lang mga kapatid, kapag ikaw ay lumakad sa tama, doon pa lang masasabi mo na ikaw nga, ay dito pa lang sa lupa, nasa langit ka na. Dahil pinag-aralan mo na yung buhay sa langit. Kaya mo pag-aralan. Baka mahirapan ka. Dahil dito pa lang, dapat ipamuhay mo na yung buhay na sinasabi ng Bible, yung buhay na nasa langit. Dito pa lang dapat pamuhay na natin, mga kapatid. Sabi ng verse 10, at ang mga ito rin naman ay subukin muna. Kung magkagayoy, mamahalang may pagkadyakono kung walang kapintasan. Sipin mo kapag ikaw ay leader lang, o sinabi diyakono, leader ka lang. Sa mga iglesia ng Kristo, yun yung mga elder, diyakono. Kapag ikaw ay diyakono, dapat ganito ang pamumuhay mo dapat, hindi ka lasinggo. Binanggit ko kanina. Marami ako nakikitang diyakono. Diyakono. Sabi nila, kuno, namuhay, napagka-Kristiyano, pero hindi naman talaga. Totoo. Diyakono lang. Di ba? Leader lang ka mo ng isang simbahan. Kapag leader ka pala ng isang simbahan na sinabi ng Bible dito, dapat mamuhay ka. Iwasan mo yung buhay sa lupa na hindi maayos. Kasi ikaw ay isang good example. Ay mahirap maging diyakono, mga kapatid. Kaya pag inaangkin mo, ikaw ay leader ng isang simbahan, dapat makitaan ka ng tamang buhay, Kristyanismo. Hindi yung pasure-sure ka sa daan, diyakono ka pa naman. Sabi ng verse 11, gayon din naman ang mga babae dapat ay mahusay, hindi sa palabintangin, mapagpigil, tapat sa lahat ng mga bagay. Oh, pati yung mga babae. Dapat daw mahusay. Ang sinabi ito, hindi palabintangin. Bakit yung mga babae, lagi pa nang bintang? Di ba? Hindi raw dismusa. Oo, yung mga babae. Sabi dito, mapagpigil, tapat sa lahat ng mga bagay. Kaya marami nawawasak na pamilya dahil sa hindi tapat. Napakahalaga talaga ang isang tapat. Kapag tapat ka sa isa't isa, maniniwala ka sa akin mga kapatid, sa pamilya walang gulo. Hindi po maging magulo. Hindi po maging magulo ang buhay kapag mayroong katapatan sa isa't isa. Diyan po nagsisimula yung gulo eh. Yung magsasama. Tama ba yun, Nay? Baka yun. Baka nagsisinungaling ka sa awa ka. Yun, magsisinungaling. Sama sa tapat yan. Sasabihin mo, ay ganito lang sweldo mo. Hindi naman ganito ang sweldo mo. Ako lang matuto sa opisina. O, sumahod na ba dito si... Binibigay ko nga. Dapat ay ibibigay sa'yo. Hindi naman ganun. Tapos alam naman ng asawa. Di ba? Eh lalo niyang pinagbutihan yung kanyang hindi katapatan kasi yung asawa naman, alam naman niya, ang tawag doon? Nag-ano siya, nag-kunwari, hindi alam, parang tawag dyan? O nagmangmangan siya. Kaya tuloy, ang kasamaan lalong lumalaganap dahil hindi mo pinupuna. Ang isang anak, mga kapatid, kapag hindi mo siya pinupuna sa mali na kanyang ginagawa, ano mangyayari? Magpapatuloy sa paggawa ng masama hanggat sa lumalaki. Dati, padukot-dukot lang ng papiso-piso. Sa papa niya, sa mama niya. Nung tumatagal, dahil hindi na pupuna ni mama. So, punta na sa 20. Buo na. Ay, hindi pa rin napupuna. 50.
Hindi pa rin, hanggang sa lumaki na lumaki. Kaya nga mga kapatid, walang kasalanan na malaki, maliit. Kasalanan pa rin. Kahit maliit ang kinukuha mo na hindi ka nagpapaalam, kasalanan pa rin. Kaya napakahalaga yung katapatan. Kasi kung hindi ka tapat dito sa mundo, ano ka mapunta sa langit? Kaya dapat dito ni-exercise na natin yung katapatan. Last verse, sabi ng 12. Sabi niya, maging asawa ang mga diakono na tig-isa lamang na babae. Sipin mo kapag leader ka pala ng isang simbahan, kahit anong sinimbahan na tinutukoy dito, dapat pala isa lang yung asawa mo. Ay yung mga leader ngayon na maraming asawa, may pag-asa pa. Bitawan mo na. Ang tinutukoy ko dito na leader, hindi lang leader sa ilang simbahan. Ganyan po yung cellphone kapag mayroong mga ganitong emergency. Sa mga latest lang na cellphone. Dito na lang. Diba? Pag may emergency kasi, yung cellphone mo, tumutunog siya, nag-aalarm. Ay, kasi may mapagyo ngayon, di ba? Ay, natunog siya ngayon. Ay, napakalaga talaga. Ang tinutukoy ko dito, hindi lang mga leader sa loob ng simbahan. Kapag Kristiyano ka kasi, dapat leader ka na. Ikaw yung tinitingala, ikaw yung tinitingnan ng mga tao sa labas. Kaya napapansin mo, bakit kaya ang born again Christian? Kaunti lang ang pagkakamali. Lahat napupuna ng ibang tao. Ano kaya ang pagkakaiba sa ibang relihiyon? Bakit itong ibang relihiyon? Kita mo na gumagapang sa kalasingan ng babae, inom doon, inom dito. Bakit di punupuna ng mga tao? Bakit kaya? Pero yung born again, bakit kaya konting mali lang, lahat mali na? Ang laki ng pagkakaiba, di ba? Bakit kaya nila pinupuna? Mga kapatid, nagpapatunay lang ng isang born again Christian. Ang inaasahan ng mga tao sa kanila ay makitaan talaga sila ng tamang buhay. Kaya ka napupuna. Kaya nakikita ka. Kaya nga dapat mamuhay ka na mayroong sinasabi decently, mahinhin na pamumuhay. Maayos sa pamumuhay. Yung ibig sabihin ng decently, maayos sa pamumuhay. Lumalakad ka sa tama, sa salita ng ating Panginoon. Hindi yung suot mo decently, hindi yun. Para maranasan mo, dito pa lang sa lupa. May kanta nga yan eh. Lupa man ay langit na rin. Hindi ko alam ba yung kanta na yan eh. Lupa man ay langit na rin. May ganun kanta. Nasa lupa ka na law, parang nasa langit ka na. Dahil ikaw po ay namumuhay na ayon sa kapamumuhay ng ating Panginoon. Kaya isang hamon sa atin sa umagang ito, mga kapatid, kung gusto mo maranasan ang buhay sa langit, dapat dito pala maranasan mo na. Pastor, hindi po totoo yan. Hindi po namin maranasan. Mali ka, mga kapatid. Itinuturo na nga sa atin ang salita ng Panginoon na dito pa lang dapat ma-experience mo na. Kasi ang totoong langit, yan pwede dumarating sa'yo na problema. Kaya mo siyang panghawakan. Dahil mayroon kang Diyos na nasa langit. Dapat nakapamuhay ka ng tama, ng maayos. Yun yung disinti na pamumuhay.
Yun yung totoong pamumuhay na mayroong kaayusan. Hindi sa panlabas na kasuotan, kundi sa kanyang ugali. Kaya po masarap talaga maglingkod sa Panginoon. Na wala kang pinangangambahan. Kaya hanga po ako doon sa mga kapasturan. Sa probinsya po namin, meron po akong kilalang pastor, halos sila mong pamilya pastor. Hanggang ngayon talagang tinitingala ko sila sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi sila po talaga ay namumuhay tayo sa salita ng Diyos. Ay dito sa Maynila, meron din po akong kilalang pamilya. Sila po ay kasama, tumutulong po sa amin noon. Hanggang ngayon naman. Makikita mo na sa buhay nila kahit may problema, wala kang marinig sa kanila. Makikita mo sa kanila na dito pa lang sa lupa, parang buhay nila parang ang saya-saya. Mapapansin mo, parang dito pa lang nasa langit na sila. Hindi naman maganda yung bahay nila. Ngayon, paano nila naranasan yun? Naranasan nila yun, mga kapatid, dahil sila ay mayroong salita ng Panginoon na isinapamuhay nila. Dapat isinasagawa natin yung salita ng ating Panginoon para maranasan mo ang buhay langit dito ka pa naman sa lupa. Kung may pira ka, masaya ka. Sabi ni Solomon. Pero yung kasiyahan na hindi ka nalululong sa kasamaan. Marami naman eh. Ang buhay langit kapag kahit wala kang kinakain. Pero yung kaloob-looban mo, gutom yung physical mo, pero yung kaloob-looban mo, spiritual, masaya ka dahil naglilingkod ka sa Panginoon. Dapat ang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, isang kagalakan, hindi isang kalungkutan. Serving the Lord is a privilege. Kaya isang karangalan. Kapag sinasabing ikaw ay Kristiyano, na naglilingkod ka ng totoo sa Panginoon. Pwede bang kantahin natin yung unang kanta? Anong pamagat mo? Gusto ko yung kantang ito, namnamin po natin. Hindi na yung basta kumakanta ka lang, memorize mo lang. Hindi po ganun, mga kapatid. Dapat kumakanta ka with all your heart, with all understanding. Inuunawa mo.
naman kaya, hindi na kaya mo. Yung buhay na hindi buhay ayon sa Kristyanismo, isinapamuhay mo. Kaya hanggang ngayon, wala kang power ng Espiritu ng ating Panginoon. Hindi ka man nagtataka noon? Kaya sa umagang ito, welcome po. Sabihin mo sa sarili mo, Panginoon, simula sa araw na ito, wini-welcome ko na. Napananahan ako ng banal na Espiritu. Upang sa ganon makita ang kapangyarihan mo sa buhay ko. Magmanifisto po kayo sa akin, O Diyos. Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin na maranasan po namin ang iyong biyaya. Ang paglakad, Panginoong Diyos, lakad mula sa langit ay isang biyaya, O Diyos. Magagawa lamang namin yan kapag kayo po, Panginoon, ay samahan niyo po kami. Ay naman, tulungan niyo po kami, O Diyos. Nang iyong banal na Espiritu ay patuloy na manahan sa buhay namin, Panginoon. Siya po ay manaig, magkaroon ng kapangyarihan. Hindi kapangyarihan ng Espiritu ng sanlibutan ito, kundi yung Espiritu mo, Panginoon. Para kami ay makalakad, makapamuhay ng tama. Na dito pa lang sa lupa, maranasan namin ang iyong biyaya. Maranasan namin ang kapayapaan. Kahit sa lupa, Panginoon Diyos, para nasa langit na kami, Panginoon. Ay dapat dito pa lang pag-aralan namin ang buhay. Buhay na pinangako mo sa amin diyan sa kalangitan, O Diyos. Kaya marami pong salamat sa iyong mga anak, Panginoon, na naririto. Mga anak mo na kinakikinig sa umagang ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ma-experience po namin dito pa sa lupa ang pag-ibig, ang kapayapaan, ang ginawahan, Panginoon, ang kuntintuhan sa buhay. Upang sa ganun, O Diyos, kahit mayroong bagyo, mayroon pa rin po kami kapayapaan. Dahil ikaw ang may-ari ng lahat ng bagay, Panginoon. Mas makapangyarihan ka sa lahat ng bagay. Ay dapat hindi po kami mangangamba. Ay anong signal pa? Yung bagyo na sinasabi ng balita, O Diyos, hindi parating. Dahil ikaw ang kasama-kasama namin, Panginoon. Paano ba kami matatakot, O Diyos? Tulad ng mga apostol, habang sila ay naglalayag, nakaranas sila ng bagyo, Panginoon. Nagkaroon sila ng takot dahil hindi nila alam na ikaw pala ay kasama namin. Pero ngayon, Panginoon, Diyos, alam namin na kasama ka namin. Kaya hindi ko kami mangangamba. Sa buhay namin, hindi kami mangangamba. Kaya alam namin, ikaw ay nariyan, Panginoon, sa buhay namin. Kaya marami pong salamat sa pag-unawa na pinagkatuon mo sa oras mo sa amin. Lord, sa araw na ito, patuloy namin itinataas sa inyo, Panginoon, ang aming bansa sa buong mundo. Salamat dahil yung sakit na epidemya na dumarating, Panginoon, ng COVID-19, siya po ay unti-unti nang nawawala. Kaya I declare na ikaw po ang Diyos na patuloy na manguna, Panginoon. Maranasan namin uli ang buhay, tulad ng buhay noon na walang anumang sakit. Sa bansa namin, Panginoon, mula sa aming Pangulo, si Pangulong Duterte, Panginoon, ang isang pinakamababang na mamahala sa aming bayan, Panginoon Diyos. Dalangin namin na sila po ay magkaroon ng takot sa inyo. Makilala ka nila, hindi sa reliyon, Panginoon, na kamaraanan. Kundi katagpuin mo sila, O Diyos, tulad ng pagkatagpo mo sa amin, tulad ni Apostol Pablo, Panginoon, na naranasan niya ang iyong biyaya habang siya po, O Diyos, ay pumupunta sa Damasco. Pwede din po maranasan ng aming mga namamahala sa bansa po namin Pilipinas, Panginoon, na ikaw ay ikilos sa kanilang buhay. Mangunguna ka sa kanilang mga buhay, Panginoon. Upang sa ganun, Panginoon Diyos, anuman ang mga plano, mga batas na kanila pong
isumiti, ideklara, Panginoon, sa bansa po namin. Ito po ay magiging maayos at nasusunod sa tuntunin mo, Panginoon. Ano man ang mga leader na may mga plano, O Diyos, na hindi sang-ayon sa iyong kalooban sa pangalan ni Jesus. Ngayon palang sinasansala na po namin yan, na hindi po yan makapanahid, Panginoon. Hindi makapinigit yan. Dahil ikaw ang Diyos na haharang. Ikaw ang Diyos na nakakita ng kanilang mga plano. Ay naniniwala kami, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na mag-aayos sa bansang Pilipinas. Dahil ang bansang Pilipinas, Panginoon, tinaguri ang bansa ng Kristyanismo. Dapat mamuhay kami na ayon sa pagmumuhay ng Kristiyano, Panginoon. Akibat na pagkapamuhay ni Kristo. Lord, salamat. Tulungan niyo po ang iyong mga anak, Panginoon, na wala pong anak buhay. Sa umagang ito, Diyos, alam ko maraming mga tao na wala ng trabaho. Lord, nakikita niyo po ang kanilang mga puso. Nakikita niyo po ang kanilang mga desire na kanilang buhay. Na nais lamang nila maghanap buhay para po sa kanilang pamilya, Panginoon. Nagsusumama po kami sa mga umagang ito, O Diyos. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Gabayan niyo po sila, guide niyo po sila, Panginoon. Dalhin niyo po sila, O Diyos, doon sa mga tao may kumpanya na may mga trabaho, Panginoon. Para masustintuin po nila kanila po mga pamilya. Sino man sa umagang ito, O Diyos, maraming mga sakit, karamdaman, unang-una, karamdaman pisikal, iba't ibang klaseng sakit, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan. Sinabi mo sa iyong mga salita, Panginoon, na kami magkaroon lamang ng kasintiting, Panginoong Diyos. Maliit lamang, kasin laki ng puto ng mustasa ng pananampalataya. Kaya namin paalisin kahit na yung bundok, Panginoon. Kaya naniniwala ako sa pangalan ni Jesus, ano man ang karamdaman na mayroon po ang bawat isa sa maabot po ng life na ito, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Deklara mo, kapatid, na yan po ay mawala na. Paniniwala na po ang kailangan natin. Higit sa lahat, sa mga Kristiyanong mayroong karamdamang spiritual, walang gana sa pananalangin, walang gana sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, walang gana ang pagpunta sa loob ng simbahan, walang gana sa pagtitipon. In Jesus' name, Lord, bigyan niyo po muli ng kaganahan ang mga anak mo, Diyos. Hindi sila matitinag ng sitwasyon, kalagayan sa buhay. Dahil ang lahat na mayroon sa mundo ito, lahat na ito, Diyos, pansamantala lamang, Panginoon. Lord, marami pong salamat. Pagpalain niyo po ang mga kumpanya namin pinatrabuhan, Panginoon. Mula po sa presidente, sa partnership nila, Panginoon, sa lahat ng mga nagtatrabaho sa kasamahan, maging sa akin, Panginoon. Pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay. Pagpalain niyo po ng kumpanya po na pinapasukan namin, na lumago at lumago ito, Panginoon. Kung ito po, O Diyos, ay nakakatulong, hindi lamang sa aming pamilya, o sa ministeryo, O Diyos, na aming pinaglilingkuran. Ito rin po, O Diyos, na malaking bahagi at malaking tulong po ito. Pagpalain niyo po bawat kumpanya. Sa lahat sa kumpanya po pinapasukan ng Diyos, pagpalain niyo po, Panginoon. Bigyan niyo po ng karunungan ng mga presidente, mga leader, mga may-ari, Panginoon, ng kumpanya ng Diyos. Salamat po ng maraming, Panginoon. Pinagkatiwala namin sa inyong araw na ito, ang isang linggong ito, Panginoon Diyos. Ikaw ang Diyos na muna sa amin. Ano man ang mga pinaplano namin, Panginoon Diyos, sa pangalan mo, Jesus, kapag ito, Panginoon, ay gusto mo, mayroong kaayusan, Panginoon. Tulungan niyo po kami, gabayan niyo po kami, Panginoon. Salamat po sa iyong mga anak, sa mga music team, Panginoon, na ginagamit mo, kung ikaw ay panangalangan, sa mamagitan po ng mga awitin, Panginoon, sa mamagitan ng mga instrumento, pagpalain niyo po ang kanilang
pagpalain. Lord, maraming pong salamat. Dahil naniniwala kami, Panginoon, na kapag kami ay patuloy na naglingkod sa iyo na may katapatan, ang lahat ng mga pagpapala ay patuloy mo ibuhos, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Kaya, ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi na, Amen. Yan, good morning po sa lahat ng nanonood ngayon at sa andito po sa church. Good morning po. Ngayong araw na to, in-encourage tayo ni Lord na magbigay tayo ng bukal sa loob natin, yung hindi tayo napipilitan. Yan, tayo po ay magbigay. And it shall come back to you with measures now shaken together, running over again. And it shall come back to you when you give to the Lord. Give, and it shall come back to you with measure pressed down, shaken together, running over. Give, and it shall come back to you when you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Atin pong itaas ang ating kamay sa kaloob. Tayo pong bigipot manalangin. Ama namin Diyos na nasa langit, maraming pong salamat Lord sa araw na to na binigay niyo po sa amin Lord, sa panibagong araw Lord, upang sambihin ko po namin Lord na maraming pong salamat Lord dahil hindi po naging hadlang ang bagyo Lord sa amin Lord, at nagpatuloy po kami Lord sa gawain niyo Lord, na maraming pong salamat dahil iningatan niyo po kami Lord una po sa lahat sa pagpunta po dito ngayong araw na to Lord. At Lord, dinadalangin ko po Lord sa mga nagbigay po ngayong araw na to Lord, na pagpalain niyo po sila lalo Lord, na ibalik niyo po yung mga nawala po nila sa buong isang linggo Lord ng siksik, liglig at nag-uumapaw Lord, na alam ko Lord na kayo lang po ang maaasahan po namin, na wala pong ibang magbibigay kundi kayo lang po at mag-provide ng pangangailangan po namin sa araw-araw Lord. At ngayon lang din po nakakalam ng puso na bawat isa Lord sa mga nagbigay po ng bukal po sa loob po nila, at palain niyo po ang buhay po nila at ang pamilya po nila Lord. At humingi rin po kami ng tawad Lord sa mga pagkukulang po namin Lord, sa mga nagawa po namin na hindi po kalugod-lugod sa inyo Lord, na patuloy po kami humingi ng tawad Lord. At nagpapasalamat po kami Lord dahil ang pag-ibig niyo po Lord ay hindi po nagbabago sa amin Lord, na patuloy niyo po kami minamahal Lord sa kabila po ng aming mga pagkakasala sa inyo Lord. At muli Lord, maraming salamat sa araw to Lord, sa mga nagbigay po na mga anak niyo Lord, at binabalik po namin lahat ng pagpulit pasalamat sa inyo. In Jesus' name, Amen. Umawit po tayo sa Panginoon bilang pasasalamat sa tagumpay po ng gawain ng Diyos. Awitin po na, this is the day that the Lord has made.